Sinasabing ang breast cancer ay pangalawang common cancer sa Asia. Karaniwang dinadapuan ng sakit na ito ang mga kababaihan. Ang umpisa talaga, bukol siya, yung tinatawag na cyst. Pero pinabayaan ko lang siya. Kasi nag-work ako yung trabaho ko kasi as a line leader, laging nakatayo, paikot-ikot. Tuwing hapon, naramdaman ko siya na nilalagnat ako. Pinabayaan ko lang siya. Yung bukol na yan, nasa ilalim ng dibdib. Tapos unti-unti siyang tumitigas na siya. Pag malamig, lalong kumikirot hanggat nangitim. Nangitim siya hanggat siya yung talagang as in masakit pati likod. Sabi ko magpa-check ako. Taong 2001 nang magumpisang maramdaman ni Jocelyn Manuel ang mga sintomas ng cancer. Wala siyang kamalay-malay na umabot na sa stage 3 ang kanyang breast cancer. At sa loob ng 5 taon, pilit pa rin niya itong pinaglalabanan. Year 2001, naramdaman ko na po yun. Kaya lang pinabayaan ko siya kasi trabaho, bahay. Tapos nung lumala, kasi hindi ko nga pinapansin, iniinom ko lang siya ng nipinamit. Pag nawala yung kirot, wala lang. Nangitim na po yung didi ko. Sabi ko, ano kayo nangyari sa didi ko? Nung nagpa-check up na po ako, kasi nahirapan talaga ako gawa ng... Pati likod po, sobrang sakit. Manas ko po lahat yan. 5 years po akong lumalaban. Iba-iba na pong gamot iniinom ko. Wala pa rin lunas. Pero iniisip ko, wala akong sakit. Fighting spirit po ako talaga. Nalaman ni Jocelyn na may taning na ang kanyang buhay. Dahil dito, mas ninais niyang magtrabaho sa halip na magpahinga upang maiwasan ang sobrang stress sa kanyang kalagayan. Naging dahilan din ito ng madalas nilang pagtatalo ng kanyang asawa. Ako pala is teen straight. Tapos sabi ng doktor, 6 months na lang po yung buhay ko. Gusto kong magtrabaho. Ayaw ko kasi sa bahay kasi lalo akong nai-stress. Hanggang sa isang araw, may dumating na magandang balita na nagpabago sa buhay ni Jocelyn. Year 2013 po, tanda ko po yun, yung February po yun. Kasi yung kasama niya sa dating company, nagpunta sa pinapasukan ng asawa ko. Sabi niya, partner, itry mo to sa asawa mo. Pag uwi ng asawa ko, dala-dala niya kalahati. Sabi niya, Ma, mayroon ka ng gamot. Ihaplas mo sa didi mo. Tapos patak niya sa ulo, tapos dinadaan sa tubig. Tapos nung uminom ako, parang naginawaan ako. Hanggat nakarecover ako, nakatayo ako. Tapos ang ginawa ko, sinir ko na lang sa iba kasi nagtaka sila ba't ako nakarecover kasi stage 3 nga ako. Lumipas ang ilang araw, tuluyan ang naghilom ang mga sugat sa kanyang dibdib. Natulungan din niya ang kanilang kabuhayan. Ang dami ko na rin nasira na nakarecover sila. Ang dami na po namin natulungan ngayon sa Region 2 po. Kasi maraming naniwala talaga sa Quantum Indon. Kaya yung Quantum Indon, napakabilis namin i-post. Parang nililigo na lang doon kasi maraming may prueba po na nakagamit ng Quantum na talagang lumakas sila. Ako po si Maria Elena Ramos, 55 years old na po ako sa ngayon. Tapos po ako po ay tubong taga Quezon Province. Ako po nagkaroon ng bukol sa breast. Alaman ko na lang po, stage 4, cancer. Nagkaroon ako ng bukol sa breast na hindi ko naman po inasikaso kasi kala ko po baliwala lang. Ngayon po, nagsumakit siya, parang kumikirot, natakot po ako. Ako po nagpunta ng doktor, binayopsi po ako ng 3 bisis ng doktor. Tapos po, pinamamogram nila ako. Tapos po, sinitiskan po ako. Ay, doon ko po nalaman, ang sabi po nila,
cancer. Natakot po ako. Binigyan po nila ako ng gamot. Hindi ko po alam kung anong, sabi nila pampatunaw daw po ng bukol kasi maliit pa lang po. Pero hindi po siya umiktib na matunaw talaga. Wala rin po, lumaki din siya dahil tinusok na nila ako ng karayom eh. Dahil wala po kong nalalaman, wala po akong gagastusin. Noong 2011 po, sobrang sakit na talaga. Hindi ko na po alam kung anong gagawin ko. Kumikirot talaga po siya. Umiiyak na ako palagi. Year 2012, nagpa-check up ulit po ako. Pero wala po, hindi nagbago. Tapos po, nanood ako ng TV sa Salamat Doc. Hindi ko po akalain na yung Salamat Doc po, mga doktor po, mga mababait na nando doon. Nagpila po kami sa labas. Nanggap po ako ng isang taong malaki, mataba. Doon po dumugo yung didi ko, natakot po ako. Nakita ko po ni Ma'am Digna, na-stop po ng sa Salamat Doc. Nung nandun na po si Doktora, pinakilala po sa akin si Doktora, na siya po si Doktora Delia Masida. Ngayon po, binigyan po nila ako ng tubig na may quantumin, pinainom sa akin, para pong tumigil yung, unti-unting tumigil yung dugo ko sa dibdib. Yung dumudugo, yung breast ko po. Unti-unting nawala, tapos dilagyan po nila ng quantumin, nawala po ang dugo. Doon po ako nagpasalamat. Ang sabi po sa akin ni Doktora, pumunta ka, nanay, sa klinik ko. At mamayang 1 o'clock, doon ko chichikapin yung breast mo. Ito po, nung ginagamit ko po, inano po sa akin ni Doktora, 5 drops, lagay mo po sa tubig, iniinom ko po. Tapos po, bukod pa sa 5 drops na iniinom ko, lagay ko sa tubig, nilalagyan ko rin po yung dede ko. Ito po ini-spray ko, simula umaga, nililinisan ko po yung dede ko. Ni-sprayan ko ng quantumin, tapos po, inahabon ko po ng guava na habon dito sa quantumin sa didi ko. Na dito rin po galing sa wellness. Sumunod na pag-inom ko, 10 drops nalagay ko sa tubig at nilalagyan ko rin po ulit yung breast ko po. Ako po nagpapasalamat sa quantumin, una-una po sa Panginoon, pangalawa kay Doktora Delia Masida at sa kanyang gamot sa quantumin, na marami pong salamat na ako po'y pinagaling dito. 2014, ako po tuloy-tuloy na nag-quantumin. Dito na po gumaling dire-diretso yung breast cancer kong stage 4 na ako po kikimuhin, hindi po ako nagpakimo. Dahil po, nung oras na kikimuhin po ako, binasa po ng doktor sa Osiris na breast cancer stage 4 naging negative. Ako po ay nagpasalamat, una po sa Panginoon Diyos, pangalawa kay Doktora Delia Maseda. Marami pong salamat sa Quantumin Plus dahil siya po ang nagpagaling sa akin sa breast cancer stage.